Good evening, sweet world. We are the Crosscourt. So kasama natin ngayon. What's up, Chris? Musta, bay? Okay. Bay, salamat Okay sa lang, pag-adto diri, bay. Okay lang ba yun? Thankful kay ko kay ano ba ya? Dugi-dugi na tayo kita. So, Mingaw ko sa mga bay ba? oh, bay ako po, bay. Mingo actually siya sa araw na squad nato. Kay di ba sing mataglaag sa una. Ikaw isa sa mga nagkanang desidido jud na kanang mag-hangout ta, and siguro thankful pud kay ko kay kanang tungod ato kay dagan kay kog mga memories, especially itong last na to na laag kay katong kauban ko to sila Jan na sito. Shoutouts. Ka remember ka? Tama, no? Very controversial yan. I-remember mo yan? Lagi. O sige, last mo remember ni mo to. Blanco namang sirugi ko. Ato yun sa naman. Sige, before na nag-start sa tong podcast kay nag-story tag plants kay di ba kana jud ang kung pangpuntahan ni mo sa subdomer pa tawag yun yung kay si Chris ganahan mga farming. Actually nag-story ni ZV Amora. Ziv, i-guess na ko si Chris ba? Apo, gana plantito naman nakaroon. Ananas ako. So, kung pwede ko mangutana ba, asa ba ni nagsugod ka ng gikan ba ni sa imong pamilya, imong hobby ba ni or business, main income na dyan, no? Medyo matawag na siya main income at the same time. Nag-enjoy ko sa akong ginabuhat. Kay, sila mama dati, like 20 years ago pa na sila nag-start sa business. 20 years? Di rin sa 20 Davao? years, Davao na. Oo. And then, start from the very low, jud ba? Like, to the point ka ng medyo cheap lang na plant, ka ng common, pero i-design lang po nila, then, nag-grow ba? Okay pud kay siya ba? Kay ka na ang iyahang, ang iyang type of business, kay dili gud ka ng, sulod ko kay para makakwarta. Pero kung mga nagasulod ato ng mga business, kay ka ng, na-jud sa ilang passion jud sa mga farming, di ba? Or ka ng mga nature, mga ingana. Isa po na kay, the plant itself is di man siya essential na item, di man siya essential na goods. Di man mo kailangan para to live. Pero, if you have that ba, kanang nakay kagustuhan jud na plant, then it brings you happiness. Kanang kung enjoy jud ka, dili na di mo i-mind ang gastos, ang imong expenses, kay enjoy bang ka. Ano ba kaya kanang particular na plant na favorite nimo na kanang ang ganaan ko na plant is yahang scientific genus niya is Geopertia. Ano na genus kanang? Genus kanang siya? Genus and then scientific name. Okay. Taxidermy ba na? And then ganaan ko siya kay ayahang common name is prayer plants. Prayer plants. Wow. Kay every evening like 5 o'clock mag-start afternoon, mag-start na siya close like during the day, siya, yung leaves. Dako na or like, gamay siya? Dagko, napigagmay. Variety education siya. Every evening, mag-close yung leaves, mag-class together ba, like praying. Chuya. Anong ganahan ko siya, then, different shapes, different ugali, different patterns. Lahi-lahi po yung color. Dagan ni color. White, 550 varieties under the genus, Chuya na ba? Yung nagkaroon ako kadungog, ba? Pero common na siya na plant. Common, then napoy rare. Kay siya na plant, walay native sa Philippines. So sa abroad na siya? South America. South America, From Ecuador, Peru, Brazil, dara mo siya makita. Medyo pricey siya. Na certain plants na nag-growth na nana sa Davao mismo, nana sa Philippines, and medyo common na, barato na lang siya, like 100, 200. Especially ka ng mga suok-suok, ka ng mga old school collectors, makakita nyo medyo cheap lang. Pero, karon na mo, ang role karon is, naka-import mi atong plants na varieties na rare did kay siya, na kanang unique siya in a way, then we import by the hundred, by the thousands, then i-distribute na mo nationwide. So dili lang dai mo supplier diri sa Davao pero may buyers from Pagadian to Bukidnon to Cebu, Manila. Lagi naon sa ba na pag ship kay di ba usually kung magpalit ka sa Shopee kay gina LBC ra ginaano na? Among shipping method is airport ka lang what do you call this? Airport cargo jud from Thailand and then to Manila. So handle with care jud kay na. Handle with perishable. 2 days lang yun siya, maabot from Thailand to Manila, to Davao. As in. Ang isa sa mga recent, ang mga na-review mong gusto akin tax, actually, ang
ang plants di ba kay tawag na non-taxable. Non-taxable if di siya for business, like for mag-apply ka for import permit from Bureau of Plant Industry and then for hobby, dili siya taxable. Pero sa mga business naman good. Business na siya sa mga business permit, import permit na kompleto jud mi. Like legal. I-shout out, i-plug gud ang sa to na kung sa mo remember nimo sa name kay ana ka taas. So ibutan na gyapon na to ang link sa taas sa baba para if ever na mo gusto. Pwede niyo i-check ako ang page sa Facebook. Ang name is Ornamental Plants by Venado Tropicals. Venado? Ano si Venado? Venado is the lake on top of Motapo, Lake Venado. Kasi papa mo ko dati, hilig din siya mag-climbing sa mountain climbing. Then isa sa iyang meditation area is ang Lake Venado on the peak of Motapo. Choy. Ang ano po, Chris, kanang isa po sa ano ba? Isa po sa mga kanang sa family business siya. So, galing din sa parents din sa imong father or imong father ang pinakauna nag-start ani na business? Actually, si Papa dili siya businessman. Ano siya? Farmer jud. Ay, actually, collector jud siya. May ingon jud tag sani. Kana yung siya jud ang hobbyist jud siya na from kay lola niya nakuha ang hobby. Pero ya yung na-evolve ba from hobby to selling to breeding. Oo. So isa jud sa mga pioneer jud sa Davao, no? Oo, matawag na to pioneer. Kay ang Davao ang selling mo dati, ang atmosphere sa selling of plants sa Davao dati kay buy and sell common then ana lang. Nag-think siya nag-innovate siya ba, nag-isip siya na what if ang entertain ako na buyers dili lang kanang middle range, middle class. What if mag-go ko tong higher? Mutoy gusto i-penetrate niya. So nag-try siya palit og mahal. Then halin man. So dito nagpadayon. Dito nag-start na nagkapangita na jud ang buyer, sir, na kay ngani, sir. Dito nag-meet yung parents or imong papa nag-influence yung mama? Papa nag-influence sa mama. Kasi si papa dati di siya maligya, palit siya plus hoard. Matawag siya hoarder. Hoard, no selling. So lugi kayo. So si mama, yan yung i-business siya kay so gwapog balance. Diba? Bagong balance pa niya. Ikaw ilang product? Tama. Siguro ikaw ang ikaw siguro ang ultimate form sa ila, tuition nila. Tama, kasi papang breeding, collecting, si mama ang business side. Tapos ima kay both. Ako ko both. Ang ayos anak Chris kay ano mangud ba kanang kung isipon nimo plants kay di kanang OG siya ba? Kanang mga sinauna pag kinana na business. So mo nang maingon jud ako kanang makita na kakayla si Chris old soul ni. Ana gud bay. So kasi pa nimo sarili na old soul bay. Makita jud ako sarili nga old soul kay kani mga plants di man naingon nga bago na daan. Na mga plants nga describe na siya during the 1800s by the Royal Horticulture Society sa England. Napay plants nga bago lang, may mga certain plants na this year lang o last year lang siya na-describe. Grabe, nature is wonderful jud ba? Nature jud is wonderful bay. So, unsa bay kung pwede nimo ma-share sa mo abay, unsa bay kanang pinaka challenge siguro as a do you consider yourself a farmer or ano ba tawag sa pagiging plantito mo kung tawag sa mga tao? So, unsa bay tawag sa inyo dyan? Na may kanang common na term na ano? Ang old term dyan is gardener. Pero karon I like the term plantito. Paano na siya kayo matatak siya sa mga tao ba? Okay kayo. Pero isa ba yung mga usual ay pinaka siguro challenge as a plantito / farmer / gardener? Actually, ang pinaka-challenge nimo is daghang factors kay you're caring for a living thing ba ya? So, living thing, magsakit po siya. And then, di siya ganahan sa weather, magkalintura. Kung saan na pagkalintura ka na? Like, i-temperature check ni mo, ana? Or nagtao lang ba? Na certain signs na imong bandayan sa plants. Like, first is mag-rot yung leaves. Madaot. Yung roots, it could be overwater tungod sa sigig ulan. It could be fungus infection. Like, dagang ang fungal infection, pwede po kaning pests, insects, bantayan po din mo na. So, to combat that, nag-apply mig fungicide, insecticides, pero nag-apply mig fertilizer na organic. Nabay mga nabay mga choosy na mga plants na ilang temperature? Muto ingon ako, katong kanang ugali. Ugali. Muna ganahan ako sa plants, kaya di lang siya ingon nga,
siya ingon inanimate na object ba na dibutan mo dira walay feel naturally feelings. True ya eh. True Wala mas naglahin ako perspective karon sa plants ba but true. Okay, usually kung makita ko plants man wala lang ko ilabot ba. O maragla lang pero marag ang kita sa mga kanang mga sa cartoons na usually makita tinod ang mga plants na kanang mukaon. Na may ana. Carnivorous plants, yes. Venus flytrap. Carnivorous so ang ilang ginakaon jud kay kana no. Di po sila mag-thrive if wala po sila kaunon. Like manual feeding jud nimo siya every week. Unsa ginapakaon ni manok ana? Dami kanang mga dagko na, mga rats ana, mga small animals sa wild na dagko na. Kasi tawag na plant. Ang pinaka mukhang sila tao. Siguro wala. Pero ang pinaka-common o siguro kilala jud sa tanan is lang Venus flytrap. Venus flytrap. Oo. Katong nadyo mouth ba na naka-open. Then ay animals magsulod then or insects close. Choosy ba sila kanang di sila makaonog daga ana like di basi unsay mong ibutang masing kamot gini mo pwede mag-close siya. Pero grabe niya ka-sensitive in a way na nangamatay ang mga tanan. Isod siya alagaan. Pero ang kana sa last ninyo na kana sa last living ninyo na a year ago ata naman to last. A year ago. Mo dito kay Kinapangalanan niya yung mga plants. Kana mga paborito lang gud. Na yung mga pangalan na uban. Ginatagaan na mo siya og nickname. Mga plants na taas kay pangalan gina-nickname na lang ninyo. Nickname lang mo. Ang gusto nako isa pa i-discuss diri ba? Shout out sa Ulan. Kailan ng Ulan mas magkakapag storya. Ang ang gusto pa nako katong kiniha kay nag-mention ba kag na isa sa inyong mga plants are endangered. Endangered. So pwede maka-share ka na ba kay marag pagka ingon mo ganin interesting kay paminawon mo. Na certain plants kay ang Amazon, let's imagine this ba sa Amazon or sa Brazil, di ba grabe rampant ang sunog. Ang president sa Amazon wanay paki sa nature, sunog-sunog. Then grabe ka ang Amazon ba ang treasure trove of plants ba nadra ang mga rare and the unique plants. And then katong plant nga gi-mention ako is a philodendron. Philodendron Espiritu Sancti which only grows in a small municipal of Espiritu Santo in Brazil. Sa Espiritu Santo dira nimo makita ang Rio de Janeiro, dira na area. So kung endangered siya mas mahal po siya, di ba? The demand will dictate the price. Okay. So ang nag-abot sa Pilipinas more or less 1 or 2 lang ka plant tree, give or take. Then naay uban collectors na naga-own. So ibutang lang siguro to na naay 10 plants diri sa Pilipinas. It's pila ka million ang interested mo buy So grabe king demand and then it's not so elastic in a way na di ka makakita anywhere else. So kinsa ang laing wala jud makapalit. I-relate na ko siya sa Chris kay isa sa mga nag-guest mo gud nako diri kay dili sila plant pero collectors pero NBA card collectors sila ba and similar sa na napoy mga hindi siya endangered plants pero kanang mga limited edition cards. So siguro na-associate na ko siya dito sa imong plant na pero lahi gud sila pero ang ma-associate nimo sila pero mas gwapo mas dako ang value kay mas gamay, di ba? So saan ba nila pag-reproduce kung kaya possible ba na mawala yung pagka-endangered nila? Possible siya through artificial asexual reproduction or artificial production ba in let's say tissue culture. It could be tissue culture or in some other way. Pero kani siya na plant ang Espiritu Sancti. Espiritu Sancti. Marag ka na Espiritu Santo ba? Holy Spirit na marag na. Never pa siya na-reproduce in a laboratory. And then wala yung successful reproduction na nasa lab. So ang means na ma-reproduce nimo siya is through pollination, seeds, or through cuttings. So katong amo karon isell ta namo for a very high price. Pero hindi niya ma-let go Ma-let go unta namo pero wala ni palit na kay mahal gyud siya. Pero luckily nanganak siya isa. So for a lesser price. Chuyas nanganak. Marag jud na marag tao jud ba? So nanganak siya na may buyer, willing mo buy. Kay lesser price na. Yung anak. Sige ibalik niyo katong anak or ang anak? Ang anak lang. Ang anak lang. Sayang. Whole. So pero
kanang lower price na siya, so medyo affordable na siya sa maka-afford. Pag makat na namo to, it will induce, its natural survival instinct na to reproduce more anak, to give more anak. Pero kung other plants, pag in the verge of death na siya, maghatag siya og life, anak man na. Chuya. Ako sa plants. Kapabay kay, ang uban kay, dili jud maka-appreciate gud ang plants unless makadungog sila stories from mga people like you. Kay, ako dagan kay plants diri niya, dili nga, mga sa mo palit og plants, pero karon kay, nana ko'y plants akong room. Feeling na mas alive ang vibes ba na, feeling na ko na mas lami akong tulog, it's natural air purifier din siya. Also scientifically proven talaga siya na. It will absorb it will absorb CO2 to feed itself, then release oxygen. So you're getting clean oxygen in your room with that plant. Gapo ba, goods kayo. Shout out sa tanang gustong to know more sa mga ginabaligya ni Chris or to know more about kay i-add lang si Chris sa Facebook, guys. Single or taken ako ni taken by heart. Shout out sa imo. Ang unsa pud ba ang gwapo pud ba ang gwapo pud sa sa pag engage ko nimo ing ani kay kanang dili lang ka limited sa isa ka world ba kay ako for example, ako, basketball lang akong world, pero kung makadungog kung mga ingani, kanang new perspective good in life. Parang isa thankful lang ako ba na nakadiri karon ba. Og besides sa pagstorya ng tog plants ba, kay isa sa mga reasons na gi-invite ka diri kay like you are also like me, kita duha kay maraganahan sa tag music. Pero feeling nako ikaw kay lahi jud imong level ba kay isa ni siya before ta mag-proceed sa kay sa si Chris day pianist. Keyboardist ng band na 3 AM. But before we dive in sa 3 AM, gusto din ako makabalo ang story sa pag kanang bata pa lang ka ganahan na ba kag keyboard kinsa man nag-introduce sa imuha kanang how did you become so good at it or kanang natural lang siya gifted na kana. So unsay story anak Chris? Ang story is pasulod yung music school ni mama. Like, basic piano, kindergarten, jam towns. Kanang yung notes jud ba? Like, beginner jud kay ka. Michelle ba ka, Chris? 6 may kabuo. 6 mo pang fourth. Okay. Shoutouts. And then, nag-try ko piano lessons for like 24 sessions tanan. Ikaw ba tong isa sa mga bata na na-force sa ilang or chill lang ka? Na-force siya in a way. Okay, gusto mo jud nila na ipasulod lang try lang jud. After 24 sessions, wala jud ko na-grow. Like, after, cut na jud siya. Like, nag-start ko grade 3, na-cut siya pagka grade 4, then after 2 years, grade 6, nag-visit ko sa province na mo sa Misamis Oriental. Misamis Oriental, okay. Oo. And then, ako'y distant relative na nag-play siya piano. Ang ma-play na ko piano, basic lang, pero siya, hard kaayo. Kaedad lang na ako. How did you do that? Anong hard ka? And then, yana siya sa kuha, nag-play siya by ear. So, it's a new concept to me. How does that work? To my curiosity, jud ba, naman ko'y piano sa keyboard sa balay, nag-learn ko on my own how to do that ba? Like, ma-play mo yung song nga walay notes, walay music sheet. Then ako, di na ko kaya. So, nag-learn ko sa chords, tatanan, ako lang yung nag-learn sa foundation sa akong music. Wala pa YouTube ato? Wala pa YouTube. Oo. Naana, pero wala yung access lang. Wala ko yung access pa to. Wala pa yung mga materials. And then, akong ginagamit ako mga chords, nag-search ko chords sa Ultimate Guitar. Ultimate Guitar, Mojo na akong, then, kaya ang piano na mag-function nga, mag-press ko, set of notes na yung naka-input na chord sa chord kani C. Ilista na ko na sa notebook kani D, then memorize na ko na. Then nagka-play ko ang first song na na-play on my own na wala ko nag-ada ko chords katong Pusong Bato. Pusong Bato. Di ba nagsikat dati? Moto, gi-learn ako to on my own. 3 chords lang. So happy na ko ato. Then nag-evolve. Then one time sa bukid ko na ko piano, na radio. Yung mo ko internet, so ginasabayan ako ang pag-play sa radio. Old songs, masing-unsang songs. Dito na ako na-train na how to play jud. And then, naging medyo advanced na ko gamay. Nagkuha ko mga few teachers para to supplement lang sa kung kulang ba kay you cannot have it all jud ba ya. So,
naghatag sila advice, mo ni ang other ways to play it, then training, ang katong pusong ba to out of ear na ano sa ear nimo chords and ears. Oo. Tapos gikapa na nimo uban ako kapa. Ayos ba kay ano manggod ang ma-remember nako sa una ba kay marag natural lang kayo sa mo Chris i-play ni i-play ra nimo marag kamo ni Esoj so shout out kay Esoj miss you bro ang besides sa ano ba besides sa mga pusong ba to did you have an interest in mga classical musics kanang mga kung dili classical kaya mga oldies na mga music na mga vibes I play jazz jud ano favorite mo na genre kay after ato medyo naka-advance ako play namto YouTube na so how to play this song in YouTube learn ko so baliwan ako naga-learn naging stagnant ako kay nagatan-aw na lang ako unsay gina-press sa katong nasa YouTube one time na ko'y friend guitarist gud siya ay wait lang bay ang classical na si Esoj ay ikaw kay sa jazz sa imo. Sige daw, padayon na ba? Friend mo. Nag-play siya blues. Kanang oldies na blues, di ba? Chill. Kanang American. Mga ani na panahon. And then, tingala kung why can he play na walay direction. Nay direction pero more siya it goes anywhere ba? Like improvisation. Dito na first na ko na encounter ang term nga improvisation. So, gitagaan ko niya og pag-learn of blues. Wala tayong gingon sa kuha. Search ko sa YouTube, and then, nag-learn ko sa YouTube, like, mahuman ko, 12 o'clock, 1 o'clock sa gabi. Sa piano lang ko from after, or dito ko nag-dinner sa piano, then, YouTube. Kaya, sagda lang kasi yung parents. Sagda lang ko. Then, sapa-sapa na ko, tungtong ng alas 10, tulog na. Magbutang ko earphone sa keyboard. Tas ano na yun? Grabe yung drive ato ba? And then, from blues, nag-evolve into jazz. Standard jazz, mga Frank Sinatra, mga oldies jud. Chill na ba? Old soul jud ko ana, maingon din ako. Ma-remember ko na ako Chris kanang isa sa mga mga memories na ko last kita nato kay nakita ta sa scene tama ko ma-remember nimo ni bay picturean to mo bay kay na kay kamera ato na ma-develop lang kung kailangan adon man anak na isa na lang ang isa na lang ang store diri sa Davao na nagapa-develop og kinaraan na di ba na nagainga na pa ka actually nagdaghan ang cameras na yung walang tulo naingato gyapon film cameras gyapon kay nostalgia ba unsa ba ato unsa ba difference niya sa kanang na camera kanang ingani na camera nag-utilize siya og film kanang feeling mas dapat worth it ang imong mas siya light sensitive siya na film then mas nice sentiment ba like morning pictures dati like 5 years old 6 years old ko mo tong ma-remember na ako di ba if you think about being 5 years old dati you think maisip din ako kay film cameras video city mas mga anak ka sa film para makita niyo ang picture ba murag I want nostalgic siya. Nostalgic jud siya kay naayusan ganin ko ato kanang murag na intriga ko Chris Polo asa mo ko makapalit og na camera kana pod pero kanang eventually na fade out man siya pero ako personally gusto na makapalit og camera mo nang nag-ipon jud ko ani kay ang cameras for me is not only mo goodbye not only kanang for kanang podcast pero kanang it's for to capture memories good. Anyways going back sa imong music by kay unsa bang unsa ba kanang maingon nimo na kay nakita na kalahi-lahi na banda ba na sa Sinuglaw shout out sa 3AM sa Subdom so para sa imo do you think na flexible ka sa imong pag-play og piano or passionate ang jud ka sa pagpiano kay mo nang willing ka mag-learn og maski unsa na genre ng mga music flexible in a way na kaadjog ko naturally curious jud ko na tao so anything that's something na new sa kuha ba so sadiyan ako siya like naturally lagi ni so una naging versatile ko sa music ba broad akong spectrum na ma-reach like from jazz to pop to religious music siguro a little bit of classical tapos ang ano sabi tawag sa 3AM na genre kay ang maingong ko ba 1975 ba karang maingon ako na ano tawagan na genre like electro something ba na or dili matawag electro pero ang gigamit naman na term is synth pop synthesizers synth pop okay synth pop yun man tawag heavy ang synthesizers ang gamit ba ang kung if I may ask like nakadong band called 21 Pilots 21 Pilots kabalo na two-man band sila tapos bass and drummer ba na bass and drummer pero usually piano jud siya so manang digtubod ko na digtubod ko na interesado
Actually, na ako keyboard na isa sa mga reasons na tungod ato na banda ba kay dito ako namapalit ako keyboard mo. Nakajidyak nila. Diba? Oh, marag nastorya to na sa una, di ba? Oo. Tok car radio. Car radio. I remember Grand ko to na song ba? Ikaw lang dito sa kwarto. Balik to sa kuha. Ay, as in, happy ko ba? Actually, ang introduce ako ato kay si JC put hubog po siya ato. So like pasanay na lang na ba. Ang ayos mo gud ako dito ko na intriga na. Hala, unsa man na piano niya gi rap. Marag ana gan marag ano niya ba kanang gihalo niya mga genre manang ano ba. So I say marag siguro in a way kay ikaw Chris kay di ba you can jump from genre to genre pero kaya pa nimo mag merge og mga genres. Have you tried that? Actually, curious na si Chris, studyhan na niya. Na. Hip-hop and jazz. Oo. Di ba natay lo-fi? Ano ka na lo-fi? Kanang sa mga YouTube makita you take a jazz, something, parts sa jazz na song, then put a beat on it. Hip-hop. Ang ganan ako sa, natay one video about, is si Robert Glasper. Robert Glasper. Robert Glasper? Fan siya. Known siya na jazzist sa karon na age. And then, siya video na jazz is the mother and father of hip-hop music. You know why? Why? During that golden age of jazz, 1930s, nag-arise ang jazz sa New Orleans out of oppression against Black Americans. Okay. African American. And then, so tungod sa oppression, sa racism, ang main outlet nila na mag-get together ang mga African American dati is music. So di man sila nagka-speak same language but they speak the same music. So dito na ang blues and jazz, R&B na. Ang hip hop naman during 80s, 90s dito ang police brutality, anything about racism gyapon. Here comes hip hop. And then ang mga pioneer na hip hop producers like J Dilla, sila Nas, sila they take Dr. Dre, Dr. Dre, jazz na songs, cut it, put music, put beat, then mo to ilang ginagamit nila dati itong MPC pa lang. Sa MPC ka na marag ka ng itong gamay siya na music production. Grabe. So medyo close ko sa hip hop tungod sa jazz. Nagpaminupod ka hip hop? Mga old hip hop din ginasadihan pala ko siya in a way how to kay mo biyang uso karon mo pwede hindi siya to ang age ang po Chris ba ang isa po sa mga kablo ko maingon na to si Chris kay kanang perfect na kayo perfect na kayo mo magtugtog pero ang makatawan lang kayo maingon ka sabay di ko kanta ba sa una ba kana jud yung maingon ba so unsa ba anak ka ng story anak ka wala jud ka nag-attempt or nag-attempt ko ang attempt ka but never ko na-share sa anyone basta to sa ado siguro kana gipaning kamutan mo mutarong imong voice or like naturally kay grade 1 ko dati singer ko singer dyan. Elementary. Yung taas pa yung tingog wala pa na. Nikanta pa kanang music, kanang song, singing contest. Kanta ko singing contest sa school. Grade 1 ko, ginapakanta ko sa lolog lola o old songs. Okay. Old songs yun na old. Ilang generation yun na. Matingala kay mga, ang bata dati grade 1, katakanta ka, anak tigulang. Ganahan ko sa tune sa old songs. And then, nagka-progress, here comes na grade 4 ko. Pila kang gapo ba sa old songs ba? Dili kay birit ba? Dili ko siya birit and meaningful gid siya. Wala siya laman. Hindi lang siya ingon sa music lang. Oo. Anyways, kayo no? Actually guys, ang reason nag-cut me kay nagkusog kayang ulan na di naman dunggan kay kusog na andod karon kusog yapon pero at least naginay-hinay na siya and dagan namin nastoryahan ni Chris since nag pero padayl lang gyapon sa conversation. So going back, ang last na nastoryahan no kay katong imong voice, di ba? Tama day. So, shout out sa 3AM if ever kailangan ninyo backup vocals, ayo kaulaw na maghangyo kay Chris na pakantaon. So, unsa pa na kanang I believe na di ba nang ingon kaganihan na out of curiosity dud ka na mga tao ay na person na marag praktisan jud nimo ana. So sa voicing na nagkaabot ba sa time na curious kay kung anong ingan dili na ko makapa akong tingog so naingana na face na kay naay certain event sa akong singing. Isa lang ka event ngano na stop kong singing. Ano man napiyok ka sa stage? Napiyok ko sa stage. Tubangan sa dagang tao. Unsa na nakanta oldies na or kanang bago-bago na?
Kasi di mo genre mo na ano ka. Siguro, kama ko ito, elementary. Murag oldies to, murag... Sala dyan na siya mong lolo-lola. Na-push ko ba, pero siguro, if dili tungod ato, wala. Basig, naging singer. Bito, nagpadayon gyapon ka, no? Pero since ato, wala na dyan, wala ka nag-try na. Nag-try ko out of the need na lang sa choir. I need to sing a certain set of notes, so ising na ko siya, pero... Lang siya, no? Madung ganun mo to? Outside ito, boy. Sabi na ko sa kung ano. Okay. Oy, shoutouts day. We are live, guys. Anyways, so, nabay time na, nabay time na kanang napugsan yung kag-sing sa Sabdom kay wala na ilaing mo kanta. Na scenario. Wala dyan. Hindi ka masagot. Pero nabay times na nagkakanta ko. Like sa choir na. Matabunan na ba yata? Matabunan nga. Oh, bitaw. Tapos nag-ano lang ka, kablo ka mag-blend. Hindi ko kablo mag-blend. Pero kablo ka sa kanang concept of blending. Harmonization, harmony gapon siya. Shoutout sa mga sakyanan dira mo sana. So for example kanang 'di ba? Ang pagkapasabot nako sa mga blending mong kay na ay melody, 'di ba? Melody niya kanang ang mag-blend anak kay dili siya sa tama na tone sa melody. Tama ko, 'di ba? I like na siya sa piano. Kaya like 'di ba lahi mang iyang pero like nagyapon sa amot ng term ana within the scale gyapon maragana, 'di ba? Within the key ana. So kabalo ka unsay concept na dapat ingani mong tingog pero di na ko buhaton kay. Gina-play na ko through piano. Through piano. Notes, let the piano do the singing ana. Pero ang time na nagana sige na Chris ko lang jud ni Chris wala jud. Or kasabot na sila. Si Esos ba nag-ano ba how do you blend si Esos ba? Ano siya kanta? Operatic yung gani yang. Ito ano ba siya kanang marag mahilig siya sa theater, di ba? Or kanang mga classic high school siya ata. Tama. Aduhay actually guys. I-plug na mo dire. Na may YouTube channel si mong kita ka to YouTube channel ni Esos. Naabay pero like mga piano niya piano. Pero feel ko mga 4 videos, 5 videos lang yata pero still, gyapon ka nang, it's a wholesome gyapon kung tanawin mo ba kay Esos na good na. Sure way, basi, choice if ever lang good ka nang, magbuhat kang YouTube channel lagi mo ba? Sideline lang ko tayo, marag basig di ay na makortahan ba kay, mo dagan kay views. Kay, si Chris magod guys, isa sa mga, katuloy, by here. Good ba? By here ba? Kapo kayo, by kapo jud kayo ka nang, actually, try na ko na quiz. Kapaanan kayo, try na ko ba? Sige ba, putang ina, i-by here na ko ni. Fail man ba? So, nagsugod na lang dyan ko sa basic yun. Nag-jump magod ko din sa by here mong god. Nagsugod ko. Shoutouts kay Mains, Kuya Joff, o kay si Gab ata. Gab, isa sa mga nagtudo sa ako sa piano. Kay, ang mong god ba? Ang question ako sa mga, sa ubang tao ba? Ubang tao, marag, lisod kay tanawon para sa ila magsugod og piano. Marag ako kay, di ko magtuon lisod kayo pero katong I got the hang of it kay hala dali lang man if ang basic so unsay naa sa piano kay nakita po na sa list na one of the hardest instruments to learn is piano pero you make it look so easy so unsa bay ana bay nakay ana ma-share ana jud siguro experience o practice mo jud na tapos sa po nimo kung kusa pod ba kung gusto nimo dili number 1 it's ang interest yun na imo mo yun na mag-drive si mo to learn. If di ka interested, why would you do that? Anong buhat na ito? Bito, naisip na ako ganiya ba? Kaya di ba nag-share ka na, nag-12 lessons ka. Tapos ka nang, at that time, kaya na-feel ba ni mo na interested ka to? Wala, Jud. Okay, funny story day, going back. Nag-12 lessons ko sa piano, kay gusto nyo na ako violin. Gabi, majestic kayang violin, graceful kasi i-play. Pero kung ate mo lang nagkuha, gusto siya ang violin una. Para diverse daw mong ma-learn, piano na lang ako. Na lang. Nag-ano ka to? Nagmaoy kasi yung mama to. Gusto mo violin. Nakila ka na. Pero no choice. Bata ba, naka-learn ka ba eh. Then from there on, nag-attempt baka after mag-learn ng violin? Wala na. Actually, I know how same good na sa music na ginatawag yung music theory. Music theory is the backbone of music itself. Pero music theory is not music. Parang siya ang blueprint. So if you go into any other instrument, ma-apply nimo ang same music theory. Pero ang problema lang sa violin is the methodology, how to play the violin itself ba. Yung skill talaga. Skill.
dili biya siya din. Oo. Tapos hindi na ko siya ba, di ba ang guitar kay makita ni mo by fret. Unsa na pagkakapaana? Kuan siya. Na may tawag ana. Like feel lang ana. Dili na certain distance from each other ba. Dili nila butangan og na reason nga nang dili gyud butangan og fret. Siguro kay dili na pangit tanawan na. Siguro ang opinion lang kay mas kuan siya. Dati dugay biya discover ang violin. Dati ba biya na, di ba? Una ba biya ang violin siguro ambot lang. Mga string instruments. Wala biya ni fret dati. Oo. Wala. Bago lang yan ang fret na discover. Earlier lang biya. Na may violin sa balay. Na may violin sa balay. Sige, testingan nimo. Gina-try na ko. Play ko mga notes dito Pero yan siya para sa kuha. Nagkapoy na kaya. Basta ang lagi tama lagi ka, you said earlier ka, ang kusa dyan if ever, kung ang pod ba na, actually, sa una kay, wala dyan ko knowledge ng music. Ang knowledge na ako kay chords sa gitara. Okay. Tapos digto na ako na, katong asay, katoy gitar, tapos siguro college na ako na, di ba, piano kay, C sharp, D, ma-associate na din mo sa flute. Kaya di ba ang flute kay lahi-lahi pero maragi lang nimo ang gitara ba ting 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 kanang ginaisa-isa gud nimo dito na ako na-realize mo na kung kitang gingon nimo na backbone katay mo kanang maragi ana so sa piano pod ingana so marag kabla ka on to play all the instruments ang skill na lang kulang maragi ana sample pod sa flute sa flute di ba na certain techniques sa breathing how to sa produce breathing sa breathing sa produce sa notes saxophone lahi pod trumpet. Nakatry ka drums? Drums, may drum set po sa balay. Tapos kapa ni mo? Ang drums is more of rhythm siya. So sa beat. Nasa yung notes gapon. Pero katong notes mo to ang mag-guide si Mau. What parts of drum i-play and when to play it. Ang napansin ko sa inyong drummer ba, shout out sa imong amigo ata ni Laila. Amigo amigo sila ni Laila pero di ba, girl man siya, di ba? Marang ang iyang drums kay kanang dili siya tong traditional na drums pero siya kanang ano siya tawag na Chris? Kanang snare ba tawag na? Nasa tunga snare. Basta napansin ako kay kanang electro drum marag ana siguro, di ba? Electronic. Kapa ba kay kanang marag ang niya ba kay di na mo kailangan na adjust ang traditional drum marag dito na na-realize na nag-evolve jud ang nag-evolve jud ang music. So kato. Sige, ta ba? Gusto na nyo ako. Transition to sa 3 a.m. by. Shout out sa 3 a.m. Close most members dira. So before ta mag-dive in. So unsa pa start ang 3 a.m. Hopefully po mag-guest pa na tong ubang members dito. Wala lang for fun lang surihanay lang. So unsa ba pag-start ato? Actually ang 3 a.m. siguro based sa story sa among main man si Kyle Pulido among lead singer and songwriter na mo. At first siya amigo mo daan sa senior high school pa lang daan. Kuan siya na siya singing group na gi-form dati na trio katuyang friends and then there comes a time na di na kayo makakommit ng uban friends ba or na siguro time siguro unsa ba di man siya makaliyo pag wala sila kay group ya sila. So ang name nila is 3AM, motong original 3AM. So sila original. Sila. Kanang nagka-blend sila. Na 3. Okay. Kan sila kaning acoustic. Moto medyo naglisod siya naipit siya di man sa time lagi siguro then nag-form siya band. Actually dili ako hindi ka first gitap. Dili ang first niya call sa as a pianist keyboardist si Esoj. I-invite niya sa Esoj at first. And then, siguro busy sa Esoj. Ako i-contact ko niya din. Ni-agree ko kay amigo mo po. That time po, wala po ko nag-school. So, nakoy time. I have all the time. So, try. Na may drummer, may singer, na may gitarista, then bassist, Then, we made music from there on. Then, nag-evolve from school band, nag-play sa school. So ang reason jud na 3 AM siya kitong 3-man band pa siya. 3-man band. So nag-agree lang pod mo ba okay lang ba na 3 AM gyapon like chill lang mo ana. Feeling po nako ba na kanang mas nakita mo gud ka siguro si Esoj naka-play pod siya mga bands kay kablo ko kay since high school. Pero feeling nako mas bagay sa imo ng mga groups ba. Kay wala lang feeling lang ako kay
marag lahi-lahi mo identity ni SOH maski maayo mo both pero lahi mag identity and that's good by good gyapon siya. So sige, going back sa 3 AM kinsa ba kablo ko feeling na ko na ang pinaka-successful ninyo na song is She, di ba? Actually gipaminaw na ko tanan bay kay tanan dito sa Spotify lang. Kato nagsunod lang ba. Unya kita na mo itong mga naay music video dito sa nasa inyong YouTube. Kay langan ingon ko sa inyo na fun ko nya dili ko kita. Pero bitaw gapo kay itong gapo kay yung concept kay tanang first nako abi nako dili OPM by here. Abi nako dili OPM, abi nako anang bag-o na indie band somewhere in the States anana. Pagkabulo nako na Chris Onari. Chris Onari. Sa kani siya ay puta si Chris Onari kailan ko ana search wala puta, ingani day ang ba, gapuha ba yun niya, naabot yung music video, tapos kanang, feeling na ko, bay, na feel na ko ito ba na time, underappreciated makini sila, anong gamay ra mag-views, actually, ang last, gitanaw na ko, pinakinsay last na views, pila ka views last sa YouTube, sa inyo, 9K lang, pero pagtanaw na ko sa Spotify, 211 listens na, 11,000, so, ay puta, nice na lang. Na-happy ko ba kay na-realize mo na kaputa, masiun sa pakakahawd kay basta wala mo market sa wala mo expose sa mo, pero still I was very proud at that time kay amigo man ta niya. Taga Davao ba niya pagtanaw na ko sa music video na kay mga kaila ba katong lahi to na She dili na music amsa katong colorful ang background unsa to na nakalimot ko sa song ato pero This is not a love song. Yun. This is not a love song, di ba? Gapo to ba kay kanang ang vibes ba kay kay kanina ba kinsa ba yung director ninyo sa inyong mga music video? Kamo la ba? Ato na time nalimtan ng name Marlon, nalimtan akong name ato. Pero sa directing ug sa concept sa among singer gyapon. Siya jud nagaisip kung unsay bagay sa song, unsay mag-match ba. Naga-input pud mo like tinabangay pud mo as a band. Yes. Ako more of a sa musical magugo sa arrangement. So dala jud ko maka-help kay sa songwriting wala solo naman sa mong songwriter. Wala jud ka nag-dive in sa mga songwriting, Chris? Gusto ko mag-try. Have you tried before? Masin karon nagka-try ko like play guitar. Pero lahi-lahi mo ginapakanta. Pwede ako. Sige ba? Sample ka na. Take lang, Chris. Kanang what comes in my mind, ako lang ising. Murag impromptu lang. Ako nagka-songwrite po. Pero nahihitawag na writer's block ba na? Writer's block, Diba? Blanco jud ka. Wala. Napamay ka ng murag theme sa inyong if ever. Magayon ka na, bro, sa'yo Kyle, shoutout sa'yo mo. Kyle, kog music sa imo ha. Tapos kanang nabashay kanang dapat ingani yung genre, dapat ingani atong theme na may ana si Kyle or maski basta gwapo kay try na to tugtugon. Murag koan, naka-maintain din sa mong identity sa synth pop ba within that area lang gyapon. At the same time, gina-design yun ang mga mong songs in a way na it should come out as like something like this. It's like building a house ba. Foundation ana is kani so maka-input ko. Gwapo lang siya na chords. So from that chords makabutang mi og lick or lead. Gwapo. Tangan mo drums. Parang murag sandcastle from the very gamay lang build. Ang gwapo kay ba kay makit-anta mo for example katong amot kung kani pinaka-recent or katong the other one kay nag-amot ka nag-live ba to or basta namo sa isa ka room. Tas black and white ang inyong filter ato. Tas kanang naputa chuya. Nakaana jud ko Chris. Katalag yun mong ginaingon identity ba? Kanang murag ma-maintain niya yung swagger siguro ang term or like kanang aesthetic ana. So katong salute lang jud ko sa inyo kay ako feeling trying hard mo gid ko puta gusto na ko na may gapo ang cross card pero murag feeling na ko na ang makapalipay jud sa to if ever identity jud to na to. And feeling na ka identity jud to nimo kay black and white kay old soul ba ka tugma ba so sige going back unsa ba yung mga favorite memories nimo sa 3 AM kanang naba mo yung mga gig na kanang nag-open mo sa mga banda sige share do na ba ang pinaka siguro first kung kanang biggest siguro mo so far is the Coke Studio marang nadunggan ako na nag-open mo ato di ba open may itong na sila disband o December Ave itong sa Santa Ana Wharf. Kami nag-open sila din. Bye. Enjoy kayo kay nami sa stage. Ikaw ba na yung mga banda sa likod? Ay, buta. Then, euphoric siya ba? Murag,
nag-play ka din ang crowd na tanaw nagkasabay si mong songs. Puta. Uplifting ka siya, di na ko explain. Ikaw ba na may mga jud ka ng mga main fans jud na nagtanaw jud para mo ato. Apoy nagka-contact sa mong page na nagka-contact na I like your song na. Then ang ganahan mi sa mong songs kay wide kang reach na mo global kay English ba ya. So US, Thailand, Singapore, somewhere daghan kay viewers gani. Kapa kayo ba niya? Sige, before na daghan pa pangutan actually sa dito sa inyong pero na ba may plano na na siguro maski one song lang na OPM or lang or gusto niyo okay lang sa inyo na ay basig ang gusto lang niyo i-maintain ng identity na English. Like na-consider ba ninyo Consider na may karon kay nami siguro kay kuan nakoy naisip lang na ang look at K-pop. Di ba ilang songs mo jud nila English before like stick jud sila sa Korean. Nag-stick silang roots jud ba na Korean jud sila. So Korean na gigamit na language. So in order for you to go outside, you must dala jud kadaan sa imong home jud daan. Tama. So eventually siguro in the future maybe may OPM para pud sa but okay ang pud ba ya ang kabala Ben and Ben di ba? Nag global na rin ata ang ilang mga fans kay maski nasa mga songs na Filipino. So sige anyways going back dito sa inyong concert ba unsa ba unsa ba i-play ninyo unsa yung mag-line up ninyo dito kay ako if ever nako all the time in my world kay feel na ko na ato kay pugson ako sa Laila ba kay Laila good to dire pero after magud ako pag-graduate kay kanang review para sa boards tapos nagtrabaho so like very busy ko so karon ako naka time kay akong trabaho kay under insurance so flexible time ba so sayang lang kay pandemic ba so dili gyapon ka pero sige going back dito sa mo ba kay unsa ba kanang line up ninyo ato na og na ba kay kanang siguro favorite memory that time with the other bands among line up ato is among gi-play among two songs man siguro to among original. This is not a love song. Ay, tulod ay. This is not a love song. She og... Ito? No, ako among sarili tayo. Hindi na ko remember. Feel. I-comment na lang sa baba. Feel. Then mo to, kanang joy, kanang among song, mga ito, mga up, kanang upbeat siya ba? So, then na-play po may American, 1975, she's American. Cover ninyo. Huwag katong... Ito title na ito. Yung katong Join the Band na song. Novela? Novela. Play with Novela. Nagsabay ang tibuok crowd. Like, wala. Goosebumps kayo na. Goosebumps kayo na? Nakataas ang kabot. Mo siya. Spiritual na siya ba? Spiritual na gani, enjoy dito na time. Na ba kayo interaction with this band? Ano sa itong isa? This band and? This band o December Avenue. Puta namin ganun mga dito. Ang December Avenue, wala kaya na muna sabayan kay. Habang nag-soundcheck, dili man sila nag-soundcheck ilahang mga mga tauhan. Ang this band, kay nag-interact sa matong ilahang bassist. Like, nag-storya jud. Hello po. Hello pre, ako pala si bassista ng So, ganaan siya, siya, friendly siya. Na-feel ba ninyo na as a band ka nang, puta, next level, siguro may ba, kaya mo mga kauban kay ba? Actually, dapat concert dapat 2020, last year. April 2020. Katong sa Crocodile Park, katong na Ben and Ben, one pa sa dagan tong bands. Kami na mag-break. Tama din, no. Sige, tawagan na kita ka to. Something, basta kita na ko to. Siya nga to. Nagtikas, gibaligya ato. Siya nga to. Cancel. Sige lang, may promise ba dapat karong 2000, okay by 2021, pero soon siguro kay, na ba may plano mag-tour? Na ba may, hopefully, pag maka-release may album tour, somewhere in Manila, medyo na pinaka, center sa music. Gani ba? Kapaan na ba, if ever na? Hopefully, by better blessings ahead is, 2021, 2022, kay ma-feel na ko na, hopefully, magupit na dyan ang buhok ni, kasi ang mga good story kay, pagupit na daw siya if ever, Actually, magtaas mag buhok. Pandemic, kana lang. Ma-remember na ko, Chris, na ba kay, kanang, mubo po tag hair, pero nagsabot na, nag-storya ta na ba yung palong hair? Sige, palong hair. Kanya, ikaw, naka-palong hair ka ato ba? Tapos, ma-remember na ko tong time na na-concert ang Subdome. Kanya, yung na nagkala paggupit, Chris.
Wala jud. Gitalian na lang. Katawanan mo kay pero tama lang na ano kinala magyapon ka sa side ato, di ba? Dili ka nakitaan sa camera ato. Pero malaan gyapon. Oh, gari. Katawanan man tay. Sige. Anyway, sige sa music mangyamo ko. Gusto ko iapangutana sa imo, Chris. Unsa ba yung favorite nimo na ano? Sige, top 3 na lang. Top 3 favorite OPM bands na lang sa. Siguro of all time para lingaw. So, any siguro ka ng mga nagtatak sa imo na very nostalgic nimo na bands or kung siguro pinakadagag kabalo ka na songs na ikaw bala. Band or artist siguro na. Top 3. Siguro let's start with number 3. Kuan. Parokya. Oh. Novelty silang songs ba? Like it's pangmasa jud siya. Pangmasa jud siya. Maminaw ka, ma-enjoy ka. Kana for everyone jud siya, no? Diba? That's the basic goal of relatable po siya sa ba? Although sabay lang song ay medyo lewd pero it's a song, it's an art. Art ka pa na. So, top 2 siguro kuan. Actually siguro i-generalize na lang ako ang top 2 na ako. Anang indie kan. Kadagan sila na artist si Tala, si Kiana Valenciano, kanang some electronic siya na hip hop R&B. Kana jud na genre. Kanahan ko ano nga genre. Nawakay ka nang siguro maisip na particular jud na band or artist siguro na katulagi maingon mo na R&B murag kana ang siya ang favorite na ko dikto na genre. Siguro Tala jud. Tala na artist. Babae na siya, sa Luzon, Manila siguro. Kanahan ko siyang kanta kay pag madunggan ako siya, the very feeling of siya, makarelax siya, kanang chill lang, maglingkod ka with the table, coffee, then medyo nagaulan, sige back, relax. Walang song ma-imagine ako pag kana na scenario akong maisip. Number 1 mo ba? Number 1. Mo din natatak sa kuha kay kuan. Influential kay sila. Like it's a part of us siguro as millennials. Number 1 kay 3 AM. Ate gran sabay. Eraserheads. Matik na oy. Sana sa mga mga top especially to mga uban songs nila na dili underrated kayo, mga sayang dili sila nagdugay sa nagdugay pero grabe murag sa ilang short time kaya yapon. Grabe ka. Nagtatakid ba sila sa tong generation like kayo Mas kapilan agi-revive sa mga tao. Masing gitara, magkakunto gitara. Masing kids Diyos ko. Itong sikat nila ganito, Huling El Bimbo. G din na diretso. Dang. Sabay tanan nanawa. Ang po ba, ang isa po sa mga reasons na besides na nag-guest ka kay before mo episode 30 I believe or 31 somewhere there kay nag-guest ako sa Paulo Franco. Isa pa siya naisip ko pag ingon mag R&B good kay kataw iyang vibe sa Dabawen niya, saluhin ana. So, digto na ako nakita, unsa ka underappreciated ang mga local scenes. Mo nang pag-ingon na after to kay, abay, maminaw na dyan mga music sa mga taga Davao. So, tanaw to kasi sa Spotify, kung kitsay kanang, or sa YouTube na malink na ko, nangay gani ko kay Paul ug kanang bay, pangay kong playlist sa mga kanang mga local ba, kay para mas ma-appreciate na ko ba. So, unsa ba perspective nimo ba sa mga, dili, wala kay exposure ng mga talent diri sa local scene nato. Siguro it's a shame ba na mas dagan pag deserving talented na dapat nasa stage. And yet ang highly praised karon na songs kanang mga Kim Chu. Wala ko lang ingon. Pero shoutouts. Look at that. Look at that example lang ba. Dagan pa kayo mas deserving. Nalang sa tuang silingan, pero quality jud kay lang ginabuhat na song from the heart jud ba. Gingon actually sa ni Paulo Franco bay na ang iyahang Spotify karon, 'di ba? At the end of the year kay makitaan man mo kung kitsay nagapaminaw sa yung music. So makitaan ba nimo kung asa mga location. Nya nasta ko na kadaghanan na sa nagapaminaw sa yung music kay taga Manila. Tapos kana sad lang isipon mo na kanang putangan dili Davao number 1 ana gud. So I just hope ba in the future hopefully kay kanang at least na glimpse karon ba kanang support local ng 'di ba usa na kay kanang hashtag support local ana dili na siya basta-basta na hashtag pero ang uban kay nagapalit na og kanang dili na nagapalit og barbecue sa mall pero nagpalit barbecue sa ilahang amigo ana god. So
hopefully dili lang siya maging limited sa kana sa pagkaon, pero sa mga music ganahan jud kog music ba isa jud na sa reason nganong wala lang kana marag mas gwapo ang life ana bata pud ko Chris anak ko na puta unta musical ang world anak ko ba kay marag kanang anak ko ka die hard fan of music in general, pero siguro dili ko fan sa tanan like kanang mumble rap unsa man na wala masabtan ana kanang marag na feel na ko in a way kay disrespect na ang music ana, pero kato manang na ano kay ko bay kanang soccer kay ko sa katugi merge sa 21 Pilots ang genre ana so diba? mo ang pagkadungog na ko sa inyo ha ana ko sa di ba ganyan na feel na ko na dili ni OPM, pero pagkadungog na ko taga Davao raman di ay so ana po si Pao actually bay na ano na nag-ana ang taga Manila basta taga Davao kay maayo jud ang ano so sige ang question ako bay unsa bay end goal ani sa 3AM bay na bay end goal ang 3AM or kanang siguro mission lang ninyo ana siguro as of now naga-form me of collective a collection of artists kanang helping to di lang artist na kanang musical visual artists mga anything about art ang gi-form na mo na collective is what we call Daydream Collective collection of artists ana ang goal jud na mo is to spearhead and to push Davao scene, musical scene into maybe the world. Siguro let's start with local sa Manila. Mag-create atong identity ba na ang Davao venues dili basta-basta po sa music. Wala jud the exposure diri, di ba? So dili lang siya ang gwapo na nagulbay kay dili lang siya ang Philippines kay if ang music kay Manila lang or Luzon lang. At least marag ma-represent po nato ang marag maangat na to ang ang whole Mindanao siguro di ba? Muna mong goal kay muna kami mga other artists let's help together. Mura siya cooperative ba, di ba? In a sense. Tinabangay and then siguro with that collective makakuha may label from someone and then muna na avenue muna na ang kay wala mo ang path mo gud karon na ang existing path to music business is Manila lang jud baya. So karon let's establish here in Davao we can do that. We should do that. Okay? We should do that bay kay bay plus if ever ma-pull off ninyo yan bay puta feeling na ako na mas magka-recognition na jud ang if ever ang gwapong iyana na mission bay dili lang ba shout out sa factory near here na siren actually nahashock ako kay tahimik may mga aso ngayon. Mga tulog, mga lata na makigaw. Tapos kay weather ba? Actually, share lang ako, Chris, nami 6 na cats. Tapos mga pusakal na sila. Actually, isa naman, mga, pero maragang isa kay marag imported ang vibes. Pero wala, naranas here sa likod. Pero, ilang mama jud ang ilang kanang mula. Actually, di ko ganang nag-beaming sa una. Pero katong na-meet na sila ila. Nag-appreciate na ako ba mga butan mo ay kabalo asa malibang gani actually nami ring do ka Persian Persian kung tao mo actually out of impulse lang to kay gipalit gisa yung gipalit na online ba sa Shopee niya kita kaya pagdala sa Facebook ng mga groups Facebook sa Davao lang pinako kapag sa Shopee ra pag pila yung balit po mahalagi ito 14 o 12 doon sila lalaki babae una isa lang to lalaki 12 then nag-isip ko nga expenses ba itong pag cut expenses ba na why not business siya in a way di man ingon profit at least mabayaran sa cut ang ilang expenses mismo tama nagpabiga babae para lang tapos nagkano sila wala pa mga bata to sa bago lang jud bago lang jud pero maganda siya ang gapo sa ba sa cuts kay ginakuha na lang bad energy daw nimo ginaingon sa kanila na shoutouts kay Laila cut expert daw siya gina-claim pero bitaw kanya ang ba cute kay sila bay kay kanang actually na one time na wala sila labot sa imo wala labot ay one time nagka-podcast may nag-ambak na tulog ra lagi kataan lagi kaayo so anyways bay asa ni taga kung na ko gusto ipangutana sa imo nakalimutan kay nagstorya tag mimi kadali siguro sa music day di ba nagstorya nawantana ko sa imong top 3 na OPM nawantana ko sa imong international kay ako I'm a fan of not only kanang sa OPM dagan kay fan sa OPM Shock Paul Eraserheads Parokyan Edgar December Avenue process dagan kay ko gusto na OPM pero in a way ganahan pud ko kanang mga ka-appreciate jud ko kanang mga kinaraan
kanang mga lolo. Kanang mga ano jud kanang dili siya typical na music, dili siya yang kanang singable na chorus. Basta kanang weird ko mong itawag music, pero I like that about me kay kanang in a way dili open ko to different kinds of music. So ikaw ba nakay maano na top 3 siguro nimo na favorite music kinds mo? Siguro top 3. Number 3 na Pwede man may no particular para wala pressure. No particular. Okay. Isa siguro isa sa mga idol yung ginawa karon like nabuang ko siya ha. Si Jacob Collier. Wala na ba? Jacob Collier, grabe ka taba siyang utot by like siya? Marag na kasi ang lyrics or sa yung music or both? Grabe yung music like kabuak utok in a way kay grabe niya ka-technical. Siya? Jazz. Ano ta Jacob Collier? Ano siya Collier? 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 Collier, sige. Ano na to na? Basta manhatay yung learn. Kay, grabe ka-technical. Like, sample na siya rendition sa Moon River by Frank Sinatra or 8,000 ka samples yung 8,000 ka clips. Puro vocals. Isa ka kanta lang. Isa ka kanta. Then, grabe ka-technical siya. Colorful. It's a whole new world. Mamino ka siyang songs. Like, mag-headset ka, mag-pikit ka. You're somewhere ba? Mawala din kasi mo sarili. It's so... Grabe siya ka siya. Hindi siya yung one genre lang. Jazz, then, murag mo pop, murag mo classic. Pero saan yung napaminaw ka nang magtambay lang ka? Magtambay ko. Parang patulog na. Parto ka isa, then, butang cellphone, minaw ko, hanangan. Wala. Contemplate din sa life. Basta grabe kasi kasi duwa na ka-Grammy yung daw sa isa ka-album lang. 22 years old na siya, pero siya kagahi. Siya, abot na po siya sa mainstream di ay? Dili kasi yung mainstream. Pero na siya Grammys nga. Na siya Grammys. Na-recognize siya siguro sa mainstream, pero alos na yung fanbase niya kaya Gwapo na ba yung ma-maintain niya po na yung underground nila ba? Lagi siya rendition po. Na siya mga originals, original po, originals. Wait, search na to ba kay? Sige daw. Marang na-adere ang laptop kay para maka-search ta. Actually kay good dito yun ako na-adere kay kanang namugoy mga gina-share ang mga good ang actually na ko siya kanang Window G kay para ma-record Window G. Hindi nag-work. Last. Window G. Eto na. Hindi lang siya mag-record. Bala na. Lang ako. I-edit lang ako. Anyways. Asa ito ba Check YouTube. Check sa YouTube daw. Jacob Collier. May Trina song. Hideaway siguro itong iyang original para ma-appreciate nyo na ito iyang Hideaway. Shower ako. Siguro ka na. Kapaan Sige, tanan ka. Mga tawag niya, magical room niya. Like, room lang niya gina-produce yung song. Siya lang isa tanan. One man band. Bata ba dyan siya, no? Bata po siya. 23 lagi na siya. 24 siguro, give or take. Putang ina. Marag ikaw, Chris. Introvert ba? Ay, puta. Kapaaw Ginig ko ba? Mga laing mga instruments yung ginagamit. Saan siya na instrument? Banjo ba? Mag-guitar gyapon. Guitar gyapon. Hindi ko sure. Nagkakanta siya? Nakanta siya. Siya tanan. Harmonization niya tanan. Unique yung harmonization. Unconventional. Original? Oo. Tama po ka ba na if ever mahalo gud yung mga art. Art gud gyapon niyo. Kanang ingani mo. Siya mga TED Talks. Grabe. Nag-TED Talks ba siya? Grabe ko siya. Number 3 pa sa ay isa sa mga ni Chris. Sugod kog minaw ni Chris kay lahi jud siya Intro ko lang na. Gani. Nagsulay mo matulog mo. Parang bugnaw gud niya. Uy. Kaya da jud na to.
taas ang baliw. Diba, nag-start siya, ano? Sa... What? Okay. Chill by chill. Dili siya tong typical na ano, no? Pre-chorus na. Diba? Ganahan ko ani ba? The way niya gi-make ang song ba, conventional din siya, pero swapo. Kaya yung choice of instruments, no? So think ba, like, start pa rin sa song, di ba patakaabot ka tong, basta climax dito. Ay, paaninin, no? Paaninin, no? Ah, okay. There's a lot of things happening ba? Ano yung kabutog story yan, ba? Pero siya bang OST, no? Kana sa mga movies siguro. Di ba? Okay. Kanong niya si Iggy? actually, yeah. Ano na eh. Gano'n sana mag-edit yan, no? Diba O ba yung ano ba? Lahi-lahig shift ba? Lahi-lahig. Ano ba eh? Lahi na po, di ba? Lahi na po na experience. Yun na, sinay. Tarong kay Paspas. I like it. Ang ano-ano ng mga music, no? Dili na mag-appreciate Hindi ba? na makapesya. Pero okay siya ba para sa mga? Pero if makadungog ka, no? Dili ka music lover dyan, mga major diya ka, eh. Oo. Kaya na yung mga ni Chris. Kaya na yung maging ano. Yan, ikaw ako, pero if na ko'y gamit, siguro, kaya ba? Hindi na ako makanta. Gusto na mag-edit, no? Sino, gamitan na yung piano? Nagula pa na yung laptop ng piano mo. Diba? Dagan kay... Okay ba eh? What? Man-imagine, nagda ka na yun. Kadungog na kag Pink Floyd. Pink Floyd. Fan ng Pink Floyd. Ang Pink Floyd magod katong first time na ko na siya na pamino kay murag ingani ba? Kanang wala nag-story tas like dili siya tong typical na i-chorus. Kanang sa weird niya ba? Ang gusto nako sa ila katong Shine on You Crazy Diamond. Shine on You Crazy Diamond. Di ba 30-minute long song, isa ka plaka guna sa uling papa. Puta. Sabi. Di ba? Kaya talaga, sa line niya. Kaan? Sa may gwapo lang eh. Ano din o? Ginawa sa niya pag ano? Ay, basta ka. Sige. Ginawa sa niya pag ano? Kanang if ever mag-concert siya. Kaan? Looping station. Looping. Tingog niya tanan. O, tingog niya tanan. Okay, kayo. Katungkan niya, TED. Tanan. TED Talk niya. Masa nag-present siya dito? Oo, Jacob po na. Siya close to yung, anong 1 month siguro. Sorry. Anong second. Gani-gani? Oo. Nakagawa po na, kay live yung music tanan, like loop, same time, yung video sa likod niya, live po, impromptu. Okay, marag gisabay niya. Oo, nagkasabay ang video sa yung gina-play. Okay. Creative eh. Yung mga tao, no? Noon sa manan nila. Ano dyan na ka nang marag gifted na dyan na Actually, to the point of, marag ano YouTube ba, marag to the point of beyond normal na. Gifted and kanang gahot. Gifted o kanang na-share work ethic na mag-improve ba? Kanang kailangan quota. Chuya na eh. Man, live itong video na. Ang loop kay apil ng video, di ba?
mga visual yun na kanang na mga na-tree, na mga notes pagpadupan nga na kanang wala siya direct. Nagabase lang siyang movements. Normal diba? na siya. Mga ano, Normal na siya, tao ba? Pero feel ko Christian, feel ako kaya hindi mo na ba? Pepper ka ng good. Makapa ni mo ba? Praktisan good. Naka sa environment na makainga na ba? If best friend mo, feeling mo kaya na. Kaya ma-curious ka niya. Parang kamutan niya mo learn. Grabe. Layo na kaya yung level eh. Naggan ko sa akong bugas. Kasi tanawan ako na kanya ba kay lingaw kay tanawon ba kay ang kita lang only concert na siguro na nakita na ko dire naggamit og loop. Siguro besides 21 Pilots kasi Ed Sheeran kapag kapa niya tong kasi onyo good yung 10 marag karon ka rin kay marag next level na mata ni kay napay video but di lang apil lang iyang art sa music pero apil na po sa video. Sige, number 2 na ba? Nagkaya na kay Jacob Collier. Perbita ba, salamat sana ba. Kaya ipagyatag naka-share ko sa mag car radio Jacob Collier ako. Sige ba, patayin ba? Kuan, FKJ artist. FKJ. Wait lang. Ay, hindi ako isip ko ta. Sige, dami sana siya. Almost the same sila ni Jacob Collier. Looping, one-man band yapon siya. Pero nag-invite siya other artists na nag-sing siya ha. Itong nisikat niya is katong song na Tado. Ulo ko. Yang kasabay kay si pangalan natin niya, Masego. Sa FKJ ba to? Wala niya. Pangalan siya Sige daw. Sige, tanaw lang ko dire. Di lang kay play pero lagi. Pero para ma-save lang po sa akong history kay para paminawan ako niya. FKJ unsa Tado. Ay, tro ka. Manong pinakasikat siguro ata niya. FKJ. Hala, na-play man din ako ba yo? Napaminaw na nagdungan ako ni, Chill kayo na ba yung marag ting. Yun ba yun? Maraging ana ba ang vibes? Saxophone ana. Kaya na siya ba? Sige, kabalo na ko ana. Sige, apil na ka sa playlist. Og number 1, Chris. Number 1, sa karon number 1 ako karon kay on repeat sa Spotify o kan. Kining Ravina taga New York na siya, part Indian. Then ganahan ko siyang song kay naman siya Tiny Desk concert. Tanong basig na na po na ko ni na paminaw na ko. So Ravina. Kaya ano mag-music talog, kabuluan na tulog. Double E, Ravi. Tara, first. NPR. NPR, okay. Ano ka ito rin? Okay. Ano babae? Indian yun siya. Oo. Ano po, nag-appreciate po dahil kag mga maski female artist, di ba? Oo. Sa mag-mention mo ganyan si Tala ba to? Oo. True yata eh. Ganahan ko na siya kay murag dreamy in a way. Murag meaningful yung song. If in the time na karon nga na uban songs na wala yung sense or di ba? We could agree with that. Siya is malaman. Malaman siya New York to siya? Naman taga US na siya, American. In a world karon na wala sense siya kay nagya po laman. Di siya malaman siya sa words, malaman po siya sa if minawon mo siya by heart na. So mo ni. Pait si mo ba kay kanang wala ko kabalo sa tulo actually. Kato siguro katong Tado ba to? Kay nagihan na siguro. Hello. Nagihan na siguro nako. Pero kani wala jud ba kanang katong si Jacob Collier kani wala jud. Sorry. Hello. Wala jud na nagihan pero at least salamat sa pag recommend by. Ako kay naulagan ko ako mga ipangingon kay mga sikat pud. Siguro ang abot lang siguro sa akong tulok. Siguro automatic na siguro 21 Pilots kay kanang Live and Die jud ko ana pero recently wala ako paminaw sa iya kay lain yung album ba niya kapila na ako nabalik-balik so wala di pud ko gusto na pero nakoy gusto i-appeal na sa akong top 3 si amot ko nakadungog na kay John Bellion wala John Bellion ano gusto iya habay ba kanang kabla ka ng mga music na makaana na kasi mong heart ba? Ana ka putang ina right in the feels right in the feels ba? Ano mo siya kanang American na siya na solo artist na dagan siya ang picture sa album actually na siya mixer na bata pa siya. So like ang ato kay marag bata pa lang siya nag-ano na siya kanang mga synthesizers so hilig jud siya kay naabot kong nakadungog na kag all-time low na song. All-time low. Ay dili yung all-time low na banda. Banda na song. Katong song na song. I'm in an all-time low. Ambot maraging ana basta katabay John Bellion ba kay actually nakuha na ko to
Kay tungod siya ang nag-opener kay sa 21 Pilots. So if ever fan kasi December Avenue tas na 3 AM ang nagana. So nga dito na ako na-discover. So John Bellion, 21 Pilots, and siguro kailan kay Macklemore wala. Katong nagkanta og trip siya I'm gonna pop some Okay. Kato siya bay. Actually white na siya na rapper. So actually nagapamina ako different kinds of rappers pero dili ko racist pero favorite jud ako ang kay Macklemore kay dili mo siya pas kaayo. Tapos ang iyang beat kay dili tong trap, dili siya aggressive. Okay siya kanang katong siya sa mga kanta niya katong isa sa Thrift Shop sa yung nagsikat sa pinakasikat. Siguro Thrift Shop yun yung pinakasikat siguro. Pero actually. Sige. Anyways, proceed to sa by next na to na segment siguro let's talk about ang isa sa mga gusto no kay i-talk about karon Chris besides sa music, sa imong business sa plans. Kay ang imong perspective sa life kay isa na sa akong na-amazed sa imo to last time ta kay pagstorya nimo kay philosophical na kayo ba niya di na ako to malimtan kay jud ko to naka-contemplate ko sa ato sa life. So asa bagi ka ning ba kanang lahi na outlook nimo sa life kana jud ako maingon lahi na outlook nimo sa life kay isa sa mga amot ko ma-remember nimo ni anak sa ko gibasa ko nimo di ba asa ka nimo niya ang uban kay accurate like tulong mo mag-igsuon nagana ka sa ko tulong mo mag-igsuon na kanang nakoy anti abroad niya tama po time na po pero besides ato kay kanang anak ka sa ko isa sa mga di na ako malimtan na advice nimo hindi na ma-remember nimo anak ka na boy bugan ni kay boy kanang kita ang dagat dra bay like ubog na kayo ng Chris kita na bay di ba makita na yung sunlight ang sun dira sa Picas bay dapat dili lang ka mag-limit dili sa dagat diri bay dapat mag-ubiyan ka TikTok kay na magipuy dagat TikTok anak ka like philosophical na wala ka remember pero like philosophical na kay kanya na gets pa ako yung point na kanang dapat dili ka mag-ubiyan sa kung sa inaala sa mo sa environment sa imong circumstances na imong capabilities pero mag-go ka outside sa imong comfort zone kana imong point jud ato nya remember na ko kamo ikaw si Ige dako kay impact ato sa ko okay after ato kay kato better days did come jud sa ko kay nilahi akong perspective sa life si Ige ako pinakanitatak kay Ige sa ko kay bay ayaw pangitag uyab pangitag kauban kanya ikaw kay go beyond that sunset or what or ocean ana kato basta kato di no to makalimtan bay kay nata ila gel ato after ila gel wala ka remember ani na ka di ba na incident with John snag wala aja share sa ko time speech di ba okay time speech tas naitabo di ba na accident si John okay after ato ay sa pick up sa likod after ato kay ikaw nag-ano to di ba nag-bandage kay John kay by nag-tuon ko first aid kubog ko ato gan nag-tuon ko first aid by nimo gi-stop niyo ang bleeding drive me ato take to sa personal hospital lain tabo kay kailangan pa i-bandage balita SPMC dito ta nagtambay sa likod sa ay tama remember na ako nag-shot G na to tas after to kay nagdiretso ta ila gel sa obrero apartment na remember kaya kailangan understandable pod na kay lugi naman to tapos after ato kay istorya na gyapon padayon gyapon ta istorya ang uban kay natulog na ang nabili lang istorya ako ikaw ug si alam ko si Buddy man to basta hindi kay kita na yung mata tama din no hindi dito ako malimtan to bay isa sa mga giingon nimo ato kay bay ang pinakamabuhat yun na to kay John kay nata dili para sa iya di ta manguli nanak sa kato after ato kay kita na nagstorya ka about life perspective nimo sa life tapos katong okay na si John pwede na mag-uli kay Chris uli na ta Chris tulog na ko bay wala na kanibangan ato kay kapoy na ka 5:30 AM na magud to nakatulog ka dito natulog ka dito siguro sa morning lang niya okay. Remember ko sa diba? Remember ka to. Sa kato, Chris, sige na, going back ba yun? Unsa ba yan? Marag amazed ko sa imong outlook sa life ato. So, sige, how do you see life today? Ano question? Sa karon life, Mara siya game. Marag level up. RPG. Marag, bot murag yun na ako it's
siguro cliche yung kayo siya. Journey ra jud kayo ang life. Daghan kayo may tabo ba, maplatan ka sa dalan. It could be na there's what I like about life is kuan siya. Challenge. Sa challenge siya na kanang di siya ingon nga kung easy, if living is so easy, siguro what's the point of living life? Easy we provided na tanan. What I like about life is that kuan siya ba? Kining cycle abot di na ko ma-put into words karon babot nga no kay kan siya kay ano ba di ba ang isa sa mga ano ba isa sa mga for example si Ige tanaw niya ang life na positive kay yan dating ba positive kay dating kay ana ang tanong about love sa iya ha maski unsay forms of love as long as it is genuine it is okay na tas karon kay ang ano mo good Chris kay ako manang gigesta ka kay isip na ko unsay outlook karon ni Chris sa pandemic murag ano kay karon kay di ba ang tao karon kay kanang talk kay sa social media pero ang uban kay kanang purely hearted jud na kanang nagano sa mga naglahi-lahi jud ta diverse kita karon feel na ko in a way divided siguro ta pero para sa imo karon ba ang life nimo like say you said journey di ba so is this another stage pero siguro boss level lang siguro ning pandemic no murag ano ba so unsa karon unsa ba ano murag ang motto ning masim sarili or ginaingon ni sarili na okay next thank you next lain na level please siguro siguro yatong i-emphasize nako sa ako ang outlook sa life karon is that siguro tungod sa darkness with this pandemic na illuminate what's the truth ba the truth that life is truly unfair. Tino, yun ang daghan kay nitabo, daghan kay nakita awa atong government. Klaro na to na unsa na ilang capability. Di ba? Unsa abot din ako mag-share sa opinion about the government pero look at tungod sa with a little depende mo ma-appreciate ang light pag walay darkness. Di ba? You cannot appreciate daw kasi the balance tungod nakita na to nga ang mahirap mas samot pa naghirap ang kanang well off sa ilang life it's either naka-sustain sila nakaya nila or mas ni pa sila mas ni nakakuha pa sila opportunity pero ang luoy ang nasa ubos so tatsulok tatsulok ay ba so ang life jud is it's never a it's so sad to the live. Reality is so sad kay murag if this is reality itself murag it's so bad to live. Where do you think there's hope? Reality is there is no hope, guys. Hope is created within. We created our own hope murag ba in a sense murag siguro ma-link na ko mga philosophy na akong mga nabasahan like let's say ang mga tawagan na philosophies existential philosophy na man is free to think, man is free to do you can take everything to a man, to a person, but you can never take away his freedom to think, to feel so isa pod si Albert Camus katong yang Myth of Sisyphus katong it's about a Greek god na tagaan siyang punishment ba na to roll a stone in a hill i-roll niya ang stone pasaka sa hill and then ihang iparol pabalik sa hill then back and forth forever. Life is just like that. It's a cycle na never ending. It's absurd. Life is absurd in a way. So if life is absurd wala na sense ang panginabuhi why should we live? Wala naman sense. So diri si Albert Camus no. Because of the absurdity of life, does it mean that we don't have to appreciate and live life? Tama. You know why? We can do this absurd thing. Look at ourselves. Look at us. What we're doing ba? Absurd kayo nga. Eskwela, trabaho, retire, patay. It's absurd. Kaya kabalo pa sa ending. Patay may kabalo sa ending. Wala na may sense. Absurd siya. Pero siya, you go on with that absurd
activity, with that the absurdity of life with a smile. Oh, bye. Diba? Gapo siya na quote. Okay, wala ka lang, you are above that absurdity. Nag-enjoy, stupid na siya, absurd na siya na activity, pero you're enjoying. Tama. I can enjoy. I have the freedom to enjoy it. Mm-hmm. Tama ba? Actually, ma-relate na ko siya sa kay isa mangod sa mga nagpa-drive sa to is our purpose, di ba? Tapos i-share lang ako sa mga segue lang kay mangod? Sorry. Hello. Okay. Ang isa mangod sa mga nakita nako sa 21 Pilots. So, why do you call it 21 Pilots? Why is it logo? Nganong ingato ang logo niya. So, ang tubag sa lead singer, di daw niya i-disclose kung unsay meaning. Kay mawala yung purpose, mawala yung pagka-valuable. Okay. So, mag-wake up daw siya na kanang dala-dala niya na kato yung purpose na mag-keep ato na meaning secret. Mag-keep ato na meaning secret. Mag-keep na meaning secret. So, kato nagpa-drive siya. So, kita lahi mo kita purpose, diba? So, Chris, karon sa purpose nimo sa imong life. Parang top of the head. Sa purpose nimo sa imong life. Siguro sa karon is the pursuit of happiness lang ata ako. Kapa. Pursuit of happiness lang ko. Wala contentment. Kaya ako gusto lang ko sa bukid. I don't need but uban to be successful, to be rich. Ang gina-equate nila ang successful ug rich to happiness. Ang akong pursuit sa happiness is I live my life to the fullest. Walay samok sa the fullest to my capability na ma-achieve na ko ng fullest. By gapo siya na perspective pa. Apa siya ba? Wala marang ko robot karon, napaka-robot lang ko kay doing these absurd things, pero wala lang, enjoy lang jud ako. Enjoy lang jud bay. Bay ganahan jud ko sa imong sa imong perspective in life bay kay manggod ang uban kay siguro almost all of us na kanang we live our day marag routine ba nya di na maka-pause, di ta maka-reflect na hala ingani akong ginabuhat kay marag ginabuhat na to every day kanang ako kay marag nana ko actually nag-isip ko na basig mag-vlog na lang ko ana ko nya marag isip puta boring mo kay akong life mag pagmata na ako kay Facebook gamay nya adto mi sa office ni mama work ko study ko pagbalik diri kay tana sa ka nag-basketball nya kato marag anak ka ba pero nakoy quote by nakitaan na saying life is boring is an insult to life. Diba? Okay. Diba? Naisip nimo na kanang uta there is more to life than kato kanang maghigda lang, magtanaw anime, kanang life is so great by na kanang marag isa sa mga na discover na experience na ko here sa podcast kay to hear the stories of people na there is more to just watching videos in YouTube, there's more to liking reacting to memes. Kay parang ako fan lang jud ko sa human ba kay kanang kita maisip nimo kanang out of nowhere mag-go out ka sa imong usual routine tas mag-isip ka na puta kaning village ba tungod ni sa human kanang mag-isip ko unsa man akong gwapo na business tas kablang ESPN ba kadungog ka ESPN kay lo giunsa man nila pagbuhat na na good kanang king na sila ba isa sila sa mga king sa mga networks ba niya it only starts with one person. I can be that person pero paano makaana lang ikaw ba niya unsa kung search ana pero like katabay marag maano ko na puta capable ta ani if ever hopefully kung ever na right circumstances na matudlo sa imo pero still it's a product of human. So do you think na ba karon 2020 na ta kaya 2021 tama ray 2021 ba niya remember na ko ton sa Back to the Future na movie na katulagin na flying cars niya kanang ang magbayad ka sa taxi kay imong ATM na nasa imong thumbprint anana gud so kanang do you think na the human is more capable than what is 2021? Siguro in the future, siguro 10 years from now, mas advanced na ta. Do you think na lahi na? Siguro, thinking ba,
believing the notion that not walay lain way but forward, di ba? Oo. Forward ang jud. So siguro with the trend karon, thinking si Elon di ba siya ang champion of time traveler do ito siya. di ba? Champion sa scientific sa Mars Siguro speculation lang jud nato, no? A lot of things will happen in this decade. A lot of things, something new, something big will happen. Ana lang jud akong projection ba kay karon before dito may imagine ang autonomous driving sa car pero it's here. Before 1990s wala to naisip ang concept of calling face to face through the phone, but look at now. Before dito maisip nga we can watch videos on demand kaysa TV na talaga base, pero karon with the few clicks sa keyboard anything that you want to see di ba? It's so amazing what happened in the past few decades lang ba. From 1900s early coal driven economy revolution pero karon na like wow, murag bay kani very random bay. Do you believe in aliens? Very random bay kay nagstorya mo kag Elon Musk nga murag isa to sa mga nastorya na. Ikaw ba, do you believe in aliens bay? Siguro kung ako, if that's the question, I was before mo kami nako nag-search ko na conspiracy sa History Channel katong Ancient Aliens sa History Channel na nakatanong ko kanang pyramid was built by aliens hybrid aliens advance sa time daw kaya di ba? If kablo ka ng Sumer, di ba? Ang ancient Sumerians munang first na murag advanced civilization na naka-discover sa plow, sa writing system, which were aided by aliens Pero for me, no, kung ako matanong nimo, I don't know. I don't, wala akong nagkatoo. Lang, simple. Wala man yung pinakita. Wala. Unless, what's like Earth, kami, alien me, tagalain planet, we come in either peace or dili, na sila. So, that's the point na mag-believe yun ko. Isa po sa isa po sa mga, ako very, I am driven by faith yun. Ako ang faith kay Lord. Pero, atong faith kay, kanang, it's more of, by faith and not by sight digto ang basis ba. So wala ta fully kasabot sa unsay nagahitaboan diri sa world, wala ta kabot. Parang kung unsay na discover sa scientist kay wala pa ta. Parang kanang iceberg good kanang makita na sa to kan tip lang pero wala ta kabalo na so siguro ako open siguro ko na if ever nag-exist ang alien siguro na alternate dimension sa to na naga-podcast pa sa di ba parang it's fun to think of it. Siguro if ever kanang maabot sa point na kanang digto na magkato na distraction na digto na siguro puta fuck up naman kay ni pero if ever it's fun to think and malay nimo in the near future Chris kay kato na maka-communicate nita with other pero it's awesome to think pero for now kay I'm happy just to to have a podcast with you. I'm happy to go to the house of my girlfriend so marag ako kay mas unsa pa ka complex ang life unsa pa ka kay I'm happy being simple ba. Ikaw po ba kanang agree. Isa pa na sa akong ma-admire sa imo kay kanang chill lang kay ka ba. Yung nakita si Chris chill kanang makita namin sa open hubog na day. Pero bitaw ba. Sige. Sige, inayin na nato ni Chris kay basig maabutan ka curfew pero pag sige lang sunod mag-podcast ta usab kay para mas pro lang to. Okay, thank you ba sa pag-invite. Thank you po kayo sa pag-invite sa pag. Salamat sa imong oras ba okay isa pa sa isip nako kay di ba farmer ka so like feeling na ako na occupied kay mang time dito all time pero sige salamat sa paghatag nimong oras ani bay nakikita special shout outs dira or mag-i-hi sa mga naga-watch. First of all i-hi nako og i-shout out nako tanan nga mag-watch ani na podcast og support na to ang Friendless Jewel. Search siya ang Facebook YouTube channel The Cross Court. Watch his videos, like, share, subscribe, and shout out 3 a.m. Shout out to my band. You can see us at Facebook, Spotify. Just search 3 a.m. Dito makita nimo ang mga songs. And also ba? To everyone. Imong ornaments. I-shout out sa kuang page, Ornamental Plants by Venado Tropicals. Venado VENADO Tropicals. Nasa YouTube. Facebook. Dito namin nagka-post ko mga plants. Little lang plants, but
you can contact me if you want some. If ever gusto pang itaw na plant, si Chris ang imong Chris is the guy. I'm your guy. Yeah. So, bye, salamat kayo sa paghatag oras. Hispam na kaya special shoutouts to the Cross Court, the Basketball Zen, and the Basketball Zen is a weekly podcast now. We talk about basketball every Sunday. For fun lang, and NBA updates and all, through Zoom lang po. So, check it out. We are, the Cross Pod is in YouTube and Spotify. And hopefully soon, we will release new designs of the Cross Court clothing. Kaya magpalit pa si Chris karon. Yeah. So, also special shoutouts to our friends from Aro, our friends from Subdom, Kuya PJ, Sir Ryan, Father Tabora. Sa lahat, thank you. Shoutout sa inyo lahat. 3 AM, shoutout sa inyo. To end, we are the Cross Court, and so are you. Thank you.